Hallelujah! Shalom! Shalom! Blessed Philippines! Shalom Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom sa lahat ng mga Kingdom citizens. Good morning! Good morning! Good morning! Hala, isang mapagpalang umaga. Salamat sa Diyos sa kung saan ay sinamahan niya tayo sa buong magdamag. At isang bagong umaga, lahat ay bago sa araw na ito. Ang kahapon ay isang alaala na lamang sapagkat naniniwala ko na itong araw na gawa ng Diyos na meron siyang gagawin na panibagong karanasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Yung malakas sa palakpakan para sa Diyos na Hari at Panginoon. Woo! Kailangan lagi tayo excited kay Lord. Amen? Kasi the most exciting, like ko sinasabi, the most exciting season, years, time, and hours ay yung makaniig mo ang Panginoon sa secret place, in a corporate prayer, at sa iyong private secret place, sa kung saan at ang sama-sama natin pagpupurit pagsamba sa Diyos. Welcome to the Kingdom of God. Welcome to our Sunday Kingdom Worship and Prayer Celebration. Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Ama sapagkat malusog, malakas, at ang akin pong katinang ay nawala na po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So nakakaawit tayo ng maayos at anumang sitwasyon, sabi ng Bible, give thanks unto the Lord for He is good. Amen and amen. Hallelujah. At welcome to the overcomers, yung mga overcomers natin dyan, mga more than a conquerors, mga winner, champion, and conquerors po kay Lord. Huwag tayo mag-alala. Wala ho yung mga pangyayari sa mundo na yan. Gusto kong sabihin sa inyo na may mga time na pahintulutan ni Lord ang isang sitwasyon na dumaan ka sa ilog, dumaan ka sa apoy, para samahan ka niya at makita mo na hindi ka masusunog o hindi ka malulunod. Amen? So wag natin katakutan ng mga sitwasyon na yan. Hindi tayo ignorante sa mga nangyayari sapagkat yan ay mga nakasulat sa Biblia at mga katuparan ng mga hula ng mga propeta. Salamat sa Diyos nangyayari po yung mga hula na yan. Ang pinakamalaga ay ang ating mga sarili na anumang oras, hallelujah, ay handa tayo sa pagbabalik ni Lord. Lagi tayong handa sa pagdadala ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ang ating mga paa ay yung tawagin ay beautiful feet or happy feet sapagkat sabi di ba na mapalad ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Wala nang mabuting balita ngayon kundi ang kaharian na lamang ng Diyos. Hallelujah. So ang topic natin ngayon, isa sa mga controversial na tinuro ng Biblia na kung saan inaangkin ng lahat ng mga tao ng kahit ng demonyo ay ang salitang pagsamba. So tatalakayan natin ngayon ng salitang true worship. True worship. Sino nga ba ang totoong mananamba? Baka ikaw ay mangangamba. Sino nga ba ang totoong mga anak ng Diyos? Kanino nga ba ang pagsamba ang tinatanggap ng Diyos? Sino nga ba ang totoong mga anak ng Diyos? Kaninong buhay ang kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos kapag sila ay lumalapit sa Diyos? So yung patatalakayin natin ngayon at maya-maya ang kalahati niyan ay medyo masakit sapagkat madadaanan natin yung the evil of idolatry. Katulad ng binanggit ko doon sa post ko, the mother of all sin in the Philippines is idolatry. So pagsamba sa mga imahen, sa mga objects, at many forms of worship sa idols sa modern day na panahon natin ngayon. So, antabay kayo sapagkat naniniwala akong lubos na mararanasan natin muli ang pinakamatinding presensya ng Panginoon sa buhay natin sapagkat meron tayong presence of God inside and power of God inside because Christ in you. Naalala ko lang yung bago ko awitin yung isang awit na nilikha namin. Itong awitin natin yung mga panahon ng pandemic nung unang lockdown. Sa Isaiah 9:7. Hallelujah! So sa Isaiah 9:7, sabi gano'n, di ba, bago mag 7:6 muna. Sapagkat ang ating programang ito, ang every Sunday natin, it's all about the kingdom of God. Why? Because the passion of Jesus is kingdom, kingdom, kingdom. Ang message niya ay kingdom, ang vision niya ay kingdom. Ang kanyang mission statement is about kingdom. Why? Because God is a king. Hindi po siya religious leader. Siya po ay isang hari na ang gusto niyang pamamahala ay pangkahariang pamamahala. So kalimutan niyo na po ang relihiyon. Wala tayong pinag-usapan relihiyon dito. Pinag-usapan natin ay gobyerno. Hindi niyo napansin, ang problema ng gobyerno ay napakalaki.
Lahat pagod na, ang mga doktor ay pagod na, ang mga pulis pagod na rin sa kakahanap ng mga violators. Sino pa? Ang gobyerno ay pagod na, kahanap ng pondo. Lahat ay pagod na. Meron namang kapahingahan kay Lord. Kaya nga sa Matthew 11:28, sabi niya, halika kayong mga napapagalit na bibigat ang lumaga sa inyong mga pasanin. Lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Kung saan-saan, alam mo, ang hindi na kaya ng tao ay kaya ng Diyos gawin. Walang imposible sa Diyos. Kaya ngayon ating kanta kanina, nothing is impossible to God. Amen? Hallelujah. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, saan man kayo sulok ng inyong tahanan at lugar ay nandun ang Panginoon at magmamanifest siya. I declare and I decree the manifested presence of God in your life. Lalo na sa mga naka-tune in ngayon. I-share po natin ang live stream natin. Mamayang after ng praise and worship ay konting exhortation, si Pastor Ed ay magpe-pray para sa isang warfare prayer. Katulad na binanggit ko, the mother of all sin in the Philippines is idolatry. Medyo, hindi natin i-compromise ang salita ng Diyos. Sapagkat tayo po dito sa Pilipinas, sa majority pa rin po na nabubuhay dito ay, alam natin lahat, ay may mga object of worship. At maging ang mga mananampalataya o sinasabing mga believers, hindi nila alam meron din silang mga idol sa kanilang buhay. Iyan ang dahilan bakit kailangan natin wasakin, gibain, sunugin. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 10, flee from 1 Corinthians 10:14, flee from idolatry. So marami pong form ng idolatry. Sarap ng hot water. Hallelujah. Kamusta na po kayo? Pwede po ba kayo mag-comment at batiin nyo naman po ako ng kamusta ka na, Pastor? At sasagutin ko po kayo dito. Okay? At mamaya ay gusto ko kayong i-greet isa-isa at batiin kasi nakaka-encourage ang inyong presensya sa ating live stream po. I-share natin ito ngayon sapagkat mahalaga po ang topic natin. It's all about true worship. Are you a true worshiper or a warrior? Okay? So praise the Lord. Hallelujah. So aawit po tayo at sabi po ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, a son is given, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father. Sabi nga ng Bible, and the government shall be upon his shoulder. So Jesus Christ, nang nagkatawang tao, ang dala niya po rito ay gobyerno. Kingdom of God. Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is at hand, has come, is here. So ang kanya pong bukang bibig is kingdom. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. I must preach, sabi niya, Luke 4:43, I must preach the kingdom of God into the other town also, for this was the reason I am sent. Because the Bible is not a religious book, the Bible is a kingdom book. God is a king, and he is a ruler, a supreme ruler sa kanyang gobyerno. Kaya po, dapat ang lahat, kaya pag sinabing repent, hindi lang change your mindset, change your thinking, change the way you think, but change your teaching, change your doctrine, gamitin natin yung aral ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, ang kagandahan nito is, of the increase of his government and peace, there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this. Alam nyo, one of the enemy of the kingdom of God is idolatry. God is a jealous God. Gusto ng isang kaharian, gusto ng hari, siya lang ang naghahari, wala nang iba. Kasi pagka nagkaroon ka man ng ibang hari na pinagtitiwalaan ng buhay mo, ikakapahamak mo. Lagi niyong tandaan, siya ang nag-create sa iyo, sa atin. God created man in his own image and likeness. So hindi mo kinakailangan gawa ng image and likeness para sumamba
at sambahin. Pero marami pong gumagawa nun ngayon. No? Nakalulungkot. At isa sa pinakamatindi po is, the enemy of the kingdom is idolatry. Maraming klase ng form of idols and idolatry sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi lang ito tumutukoy sa ginto, pilak, bato o kahoy. So pag-uusapan natin yan kasi napakalaga. Sa kaharian, naalala ko lang si Herod, nung dumating si Jesus, sabi ng 3 wise men, saan matatagpuan ang hari ng Israel? Nung nalaman ni Herod, nagselos siya. Nagselos. Ako ang hari bakit may pinanganak na hari? Sa isang kaharian, isa lang ang hari. At pinahanap niya yung bata na yun na ipinanganak na yun. At gusto niyang, nung hindi niya makita, lahat ng mga bata na 2 taon pababa ay pinapatay. Bakit? And Herod was in trouble. Nagselos siya. Alam niyo ba, sabi ng Exodus chapter 20 verse 3, verse 4, God is a jealous God. I am a jealous God. Gusto ng Panginoon, kanya ka lang. Gusto ng Lord, kasi ayaw niyang mapahamak ka. Ang gusto niya, siya lang yung sasambahin at luluwalhatiin sa ikabubuti mo at ikapagpapala mo. At kung meron ka pang higit na sasambahin kaysa sa Diyos o mamahalin ng kaysa sa Diyos, that is idolatry. So pag-uusapan natin lahat yan mamaya. At higit sa lahat, ang ating panalangin mamaya ni Pastor Ed, it's all about tearing down the strongholds sa Pilipinas. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeshua, my Lord, my King, and my God. Yeshua, my Lord, my King, and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end. Shall never end, his kingdom reigns. Di sabi mo, Isaiah, balik mo lang doon, bless. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. Hindi ho magwawagi. Lahat ng klase ng gobyerno sa lupa, mawawala at mawawasak. Subalit ang gobyerno ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan paman. Shout amen sa inyong mga comment section. Hallelujah. Come on. Kung naniniwala ka na walang matitirang gobyerno dito kundi gobyerno lang ng Diyos sa millennial kingdom, a literal kingdom, a literal government, a physical na, but mga glorious body, ito pa rin lupang ito ang titirahan sa millennial kingdom. But Satan ay nakakulong sa bottomless pit ng 1,000 taon. Yun ang sinasabi dito, of the increase of his government and peace, there shall be no end. Hallelujah. Hindi man natin maranasan ang kawalan ng kapayapaan sa buong mundo, kaguluhan sa buong mundo. Huwag ka mag-alala. Nabuhay ka man ng 70 years, 80 years old, huwag ka mag-alala. Mabubuhay ka ng pangwalang hanggan na kasama ang Panginoon. Woo! Hallelujah. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Ang sarap. Ang sarap maintindihan ng pangwalang hanggan. Hallelujah. Yeshua, my Lord, my King and my God. Sabayan niyo ako Yeshua, my Lord, my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. Amen. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reigns. Isa pa. Come on. Sa mansulok kayo ng daigdig at bahay ninyo at lugar. Declare it. Yeshua, my Lord, my King and my God. Yeshua, my Lord,
my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reign. Yeshua, my Lord, my King and my God. Yeshua, my Lord, my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reign. Yeshua, my Lord, my King and my God. Come on! Yeshua, my Lord, my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reign. Come on, sing it. Sing with me. Ulitin natin na. Yeshua, my Lord, my King and my God. Yeshua, my Lord, my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reign. Isa pa, kamay lang ha, sabayin natin ang palakpak. Yeshua, my Lord, my King and my God. Yeshua, my Lord, my King and my God. Declare it. And he shall reign, come on, forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reign. For the last time. Yeshua, my Lord, my King and my God. Yeshua, my Lord, my King and my God. And he shall reign forever, forever he shall reign. And his kingdom shall never end, shall never end, shall never end. His kingdom reigns. His kingdom reigns. His kingdom reigns. His kingdom reigns. Woo! Yung malakas na palakpak. Grabe! Sa 1,000 millennial reign, kasama ka doon. Lagi kong binabanggit, in conclusion, sino ang kasama ni Lord sa 1,000 millennial reign? They that are with Him are those called, chosen, and faithful. Ang kasama niya ay mga called, chosen, and faithful. Yun ho ang makakasama niya sa kanyang millennial kingdom hanggang eternal kingdom. At ngayon pa lang, dapat nagro-rule and reign ka na dito with Christ. Okay? Yung malakas nga na palakpak para kay Lord. Hallelujah! Come on! Kaya dapat ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. We belong to the kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom that cannot be broken. Hallelujah! We belong to
the kingdom, a kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom, a kingdom that cannot be moved. Hallelujah! There is no sickness or trouble, no sorrow or struggle. All your needs are available to the kingdom where we belong. Christ the King of Kings. Christ is the King of Kings. He made us priests and kings. We are created to rule. We belong to the kingdom, a kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom. Lahat ng mga anak ng Diyos, a kingdom that cannot be moved. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus. Hallelujah! Jesus, Jesus. No boundaries, no boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no walls, no boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no walls. We belong, come on, to the kingdom, a kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom, a kingdom that cannot be moved. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus. Hallelujah! Jesus, Jesus. No boundaries. Yan ang kingdom. No boundaries. No limitations. No ending. No shortage. No walls. No boundaries. No limitations, no ending, no shortage, no walls. We belong to the kingdom, a kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom, a kingdom that cannot be moved. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Yung malakas na palakpak para sa hari. Halo na sarap pumalakpak kay Lord, no? Sige, bigay lang natin ng glory! Hallelujah! Thank you, Abba. Mag-pray po tayo. Hallelujah. Manalangin tayo. Thank you, Lord. Sharabakandala handala shikaya ramahande. Thank you, Abba. Abba, Father. For we have an assurance that you are with us. Wala kaming dapat ikatakot sa anumang sitwasyon, pangyayari, nagaganap, sapagkat meron kaming Diyos na nakatira sa aming mga buhay at kasama namin. Sa isang salita, kasama namin ang Diyos, kasama ka namin. Naalala ko lang, Lord, ang tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mga totoong mga mananamba mo na hindi kinompromise ang kabanalan, katuwiran mo at totoong pagsamba. Na kahit na hindi mo sila iligtas at tiyak na hatol ng mga haring wicked sa lupa, still sila po ay nanindigan sa kanilang pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Maraming panahon na sinayang ang napakaraming tao sa mundong ito. Kung alam lang po nila ang mga bagay na inihanda mo, that the table is ready, Lord. Gusto mo sila ay makaranas ng langit dito sa lupa. At dalangin namin, Panginoon,
lahat po ng aming mga kamag-anakan, mahal sa buhay, ay bago dumating ang hatol sa mundong ito, ay iligtas mo po sila, Ama. At lahat po ng mga nakatune in, ay patuloy na i-bless mo, more of your revelation, more of your character, more of you in our lives, more of understanding about your kingdom, at higit sa lahat, lumalim kami sa pagkakilala sa iyo, O Diyos. Mag-manifest ka sa buhay ng bawat isa sa amin lubusan. Let your glory may be seen in us. At Lord, walang maging tamad sa mga assignment na gawain namin dito sa lupa, na mag-go and make disciples of all nations. Wala na kaming i-desire kundi ikaw sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. At kung meron pa man mga katigasan ng ulo, pride sa buhay ng bawat isa, hallelujah, ay patuloy mong i-expose sa aming mga buhay. Salamat. Ang mahalaga sa amin, Panginoon, ay ikaw. Ikaw ang masunod. Ikaw ang hari at Panginoon ng aming buhay. Sino man po may mga sakit karamdaman na ngayon ay nakakonfine at nagre-recover sa kanilang mga tahanan, we declare your touch, the healing touch of our Lord Jesus Christ right now, be upon them. And even, Lord, the provision sa mga nasa ospital, sa mga may sakit, may karamdaman. Salamat sapagkat meron kaming Ama na kumakalinga sa amin. Meron kaming Ama na source and sustainer ng lahat ng aming pangailangan. Napakabuti mong Diyos sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka at sambahin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Sa iyong papuri, pagdadakil at pagpaparangal at pagsamba. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak kay Lord. Amen. Hallelujah. Kasi bakit tayo pumapalakpak? Kasi tayo ay more than a conqueror. Yung mga pumapalakpak, mga nagtatagumpay yan. Yung mga hindi pumapalakpak, mga stress and depressed. Kasi pag pumalakpak, sign ng tagumpay yan. Hallelujah. Kaya nga pag nakakashoot, pumapalakpak, di ba? Pag may nagsasaya, pumapalakpak. Yan ang sign ng palakpak. Kaya na, sabi ng Bible, clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Yan ang sabi ng Bible. So purihin ang Diyos sa umagang ito. At bago po tayo magpatuloy, gusto kong batiin lang po kayo. At nabibless po kasi ako sa inyong mga buhay. Pwede po ba kayong tawag dito? Mag-comment uli. Lailani, we declare kingdom blessing and favor kay Ferdy Alano. Hallelujah. As a Abba Father, salamat sa family ko. I declare comfort sa inyong namatayan. Ang dami pong namatayan ngayon. Hallelujah. Ito ay pagpapahayag lamang na kailangan na lahat ng bagay ay ating paghandaan. Okay? Lulu, di maunahan. Akong bilis hindi ko na makita. Jessie Narag Lusim. Neil Kemba, pa-shoutout po kay Jamie Dolosa. Nood po siya sa inyo, pati kay Minik de la Cruz. Elenita de la Rosa, kamusta ka na, Pastor? God bless. Thank you po, mabuti po. Cleofe M. Ramos. John Osorio, shalom po, Pastor. Blessed Sunday. Hallelujah. Irene M. Fajisawa. Shalom po, Pastor. Leilani Lukban Olidiana, kumusta po kay Pastor? Thank you po sa pangangamusta. Mabuti po. Nel Kemba, kumusta po, Pastor Luis? Magandang umaga po, Pastor. Edmundo Cuadro, Joseph Haralbe. Pastor Joseph Haralbe, hallelujah, ng Laguna. Irene M. Fajisawa, kamusta po, Pastor? Amalia Ria, kamusta ka na, Pastor? Blessed Sunday po. Angela Faye Jankin Arceso, shalom, Angela. Celia Balani Calagos, shalom. Maribel Wahingon, God bless po. Celia Balani Calagos, Lulu di maunahan, kamusta na, Pastor? Yan ang gusto ko, talaga mo nangangamusta, no? Mapagpalang umaga po, Cleofe, kamusta na? Cleofe M. Ramos, kamusta na po? God bless. Ivory Acel Bonoan Garcia, kamusta na po kay Pastor? God bless po, mabuti po. Kamusta ka na po, Pastor Jocelyn Canape? Okay po, ruling and reigning with Christ. Tacy, Ate Tess, shalom po sa lahat. Kamusta na po kayo, Pastor? Yan, no? Yan ang pinakamaganda, nakaka-encourage sa mga pangamusta na yan, eh. Good morning, Pastor. Kamusta na po kayo? Maribel Wahingon, shalom po. Kamusta na ka, Pastor? Okay, sana sama niyo po sa prayer si Mama Lana Williams. Lumala na po siya, nagdi-deliver every night. We declare, hallelujah, the divine intervention ng Lord sa kanyang buhay.
Hallelujah. At manumbalik ka kanyang memory. Amen. Walang imposible kay Aba. Ferdy Alano, Shalom Pastor Luis, sa buhay mo na patuloy ginagamit mo ni Lord Jesus. Amen. Si Brother Ferdy at ang kanya ay namatayan po sila ngayon ng kaibigan ko, barkada ko, si Bert. So nakikiramay po kami. Hallelujah. Sama niyo sa prayer, si Mama Lake. Pag kayo po ay nagbigay ng mga prayer concern ninyo, may nagpipray po agad yan. Army Joy Palacio na Pere, amen. Pastora Sharon, good morning. And Brother Sammy, our partner in Christ forever. Hallelujah. God bless po. Maribel Bahingon. Elenita de la Rosa, amen. Amalia Rhea, Ivory Ake, Ivory Acel Bonoan Garcia, napakasipag nyo naman. Nimpa Santos Arbistondo from Pagsanan. Maribel Wahingon, ang sipag nyo naman ayan ang gusto ko, yung masipag nagre-response, nagre-reply, nag-shout out. Josie Diarca, amen. Carlos Bursula, amen. Celia, Joseph, amen. Pastor Joseph, hallelujah. June, John Osorio, amen. Hallelujah. Di mauna, okay. Tita Ana Bertuldo, Cheryl Isguera, pero God bless po, family ng Isguera. Edmondo Cuadro, Pastor Eda, mag-prepare ka na. After ko lang ng konting exhortation. Gina Reyes, kamusta na si Rico? Claire F.M. Ramos, Army Joy Palacio na Pere. Hallelujah. Kasi tatalakayin natin ngayon ay kasama ay ang the evil of idolatry in the Philippines at sa mga buhay ng mga mananampalataya. Kaya nagkaganito ang bansa natin. May pinahintulot si Lord na disiplinahin ang mga anak ng Diyos. Jocelyn Canape, Amalia Rhea, good morning po. Josie Diarca, George, Pastor George, Jojo, ang ating partner from Balagtas, Bulacan. Leia Cabilao Gutierrez, pa-shoutout po, Pastor, yan, na-shoutout na. Lailani Lukman Olidiana, amen. Ambay Reyes, Julie Manalo Torres, Gabe, hallelujah. Eduardo, kingdom being prepared even before the foundation of this world. Amen. Yan, babato kayo sa mga insight at mga natutunan po ninyo ngayong umaga. Rosel Dixim Arcana, Shalom Kingdom People. Rosel, good morning. Matilde Dionisio Gregorio. Ayan, Sunshine Montemayor Santos Urbano, God bless. Amalia Ria. Okay, Edmond Cuadro, kanina pa to na ating nabanggit. Ayan, Ramon Golsom, good morning. Shalom, Brother Ramon Golsom ng Morong, Rizal. Ayan. Hallelujah. Pastor Joshua from Calbayog City, kamusta na? Archie Junicio, good morning. Shalom. Hallelujah. John Osorio, Eman, Brother Eman, good morning sa iyong family at sa mga bata, kay Michelle at sa iyong mga anak. Archie, shalom, mapagpalang umaga po. Sally Iran Alba, ayan. Nako, from America to, from, hindi ko alam kung saan sa America to, sila Sally, sila Doming, ano. Good morning. So, tapusin natin yung message na ito, ha. Grabe talaga to ngayong umaga, matindi. Sunshine Montemayor, we belong to the kingdom that cannot be shaken. Hallelujah. We belong to the kingdom, unshakable kingdom. Amen, 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 amen. Hallelujah. So, kung meron Angelita Papa Arcaina, hallelujah, please pray for my families. Amen. We belong to the kingdom. Amen, Pastor Jo. Bumato ka nga mamaya, Pastor Jo, dyan at marami nakakabasa. Mateo Linlin, shalom po, salamat. Okay, Mateo Linlin, amen. Divina D. Salvador, shalom po, kingdom blessing to all. Okay. Che Sanggalang, Divina Salvador. Sino pa ba? Lea Cabilao Gutierrez. John Osorio, Edmond Cuadro, mga nakatantabay at mga sabik at uhaw at gutom sa katuwiran ng Diyos. Hallelujah. JC Narag Lusim, Shalom, Divina, okay. Maggie Oyo, God bless po, Sister Maggie, na laging naka-tune in sa atin at nagpe-pray sa programa natin every Thursday and Sunday. At sa lahat ng mga tinag mo, pagpalain ng Lord ang iyong buhay at ng iyong partner. Hallelujah. Si Supervisor, District Superintendent. Mona Lee Ambi, good morning, Mona. Pastora Mona Lee. Kapatid ni Pastor Jerry Ambi. God bless po. Talakayin po natin ngayon ng true worship. Naku, pakinggan nyo maigi ito.
para matuwa ang Lord sa ating mga buhay. Morning, Pastor. Salamat, Roday. Roday, ano to? Pilipino o ano? Foreigner. Okay? So, kung wala na po, wala na, no? Ang dami pa. Emma Maggadia, blessed morning po. Hallelujah. Cherry Anorico Tumaka, God bless. Betty Mananola, good morning po, Pastor. Janelle Borja, good morning, Pastor Luis. Kamusta ka na? Uy, galing naman. Mabuti po. Leia Cabilao Gutierrez, pa-shout out, Pastor. Ayan, Leia Cabilao Gutierrez. Sino yung na yun? Bago sa akin. Good morning, Pastor. Masangkay, San Gabriel, kamusta po, Pastor Luis? Mabuti po. God bless you. Gina Reyes, Pastor, kamusta po? Okay na si Rico. Salamat sa dasal. Always pagpapala at kagalingan. Amen! Hallelujah. Umaga, talagang nag-pray kami. Ang sarap pong manalangin talaga. Lalo na sigurado titiyak ng katugunan ng Lord. Na-spoiled ka mag-pray. Na hindi nakakasawang mag-pray. Talagang napakasarap manalangin under the power of the Holy Spirit. Marisa Capisonda. Mapagpalang umaga. Rosel, amen. Hallelujah. Josephine Moges. Morning po, Pastor. Ito, basahin natin kay Jan Osorio. Yes, hallelujah, our God is a jealous God and gusto ng amang ating hari. Siya lang ang naghahari sa buhay mo. Hallelujah, sa Diyos at hari ng mga hari na ang Panginoong Isus lamang ang nasusunod sa buhay natin. Amen ako dyan, 100% dyan. Hallelujah, marami po tayo, manatili po tayo sa paghari ng Diyos. JC, please pray for my health. I decree good health sa buhay mo ngayon. Arise, shine, Marvin Natividad. Blessed morning from Naga City. Ang galing naman from Naga City. Shalom po, Pastor. Good morning po, Kernel family from Toronto, Canada. Ang bihira kasi yung kanilang pangalan din. Kernel and Karen. God bless. Hallelujah. Patuloy na kayo gamitin ni Lord mightily dyan. Please pray for my coming IELTS exam this August 20. I decree favor. Hallelujah sa exam na yan. Kung maaari mag-top ka. Bian Fortaleza, mapagpalang umaga po. Matthew Lucinario. Matthew, good morning. Hallelujah. Nancy Quinola, blessed morning. Edward Di Maunahan, shalom po, Tatay Luis. Amen. Janet Bukag. So here we go. Hallelujah. Malakas nga na palakpak muli sa ating Panginoon. So, John 4:23 and 24. After this, ay magpe-pray si Pastor, pagkatapos ko mag-exhort, ng true worship ay magpe-pray si Pastor Ed Queroda. Hallelujah. At warfare prayer po tayo. Lagi tayong nasa warfare prayer ngayon. John 4:23 and 24. Here we go. Woo! Asa na bless? Nagahang ang ating Go. Yan. But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Take note. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Marami ng mga reliyon ang nag-quotes nito, pero ang tanong, anong pagkaunawa mo dito sa talatang ito na binanggit ni Jesus Christ that the Father is looking for a true worshiper? Gusto kong sabihin sa inyo, the word Father is source and sustainer. So in-address dito ay Father. So ang hinahanap niya rito na true worshiper is sons. Hindi naman sasamba ang mga hindi anak. Ang hinahanap niyang mananamba ay mga totoong anak niya. Katulad ng sinabi sa Genesis, tinanong ni Lord naalala mo, tinalaki namin ni Pastor Ed Queroda yung, nasaan ka, Adan? Because man created in the image and likeness of God. Man is a spirit being na merong soul na itinira sa dirt or sa body. That's why tinawag tayo human being na tinawag na pinagsamang humus and spirit. Kung titingnan ninyo, God created man in His image and likeness. So ang hinahanap ni Lord dyan ay ang kanyang image and likeness. Kaya nung nagkasala si Adan, nasaan ka? Yung Adan na kamukha niya, yung kahawig niya, kaugali niya, yung glory niya na ngayon na hinahanap niya, nasaan ka? Ang tawag na ni confrontation. Sabi ni Adan, kasi yung babaeng binigay mo sa akin, kung titingnan ninyo, ay nawala na yung ka-image and likeness ni Lord. Because the Spirit of God ay umalis kay Adam.
Hallelujah. Kaya mula nun, come short of the glory of God. But praise God, merong restoration na ginagawa ang Diyos sa totoo nating pagsamba. And through the finished work of Christ on the cross of Calvary, nagkaroon ng substitution kasi. Substitution kasi ang pagsamba ay eternal. Hallelujah. At ito'y tumutukoy sa pangwalang hanggang pagsamba. Ang Diyos ay sinasamba sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin ng spirit, in attitude and awareness of who He is. The truth means, sino siya, ano siya, gaano mo siya kakilala. Yun ang ibig sabihin nun, yung truth. And pangalawa, the truth is, hindi hinahanap ni Lord, hindi siya nananahan sa isang lugar, kundi siya ay nasa kahit saang lugar. Siya ay spirit, pneuma, breath, na kung saan ay pwede mong tawagan, pwede mong sambahin kahit nasa isang sulok ka ng daigdig nito. Pag tama ang puso mo, tama pagkakilala mo, tama pagsamba mo, tama ang pananampalataya mo, God will manifest. Hallelujah. So hindi lahat ng lugar ay nagmamanifest ang Diyos. The manifested presence of God ay hindi sa isang location, but the true location ng pagsamba is in our heart. Amen? That's why meron akong sinasabi na man meets God and God meets man inside of us, inside of you. Kung pumunta ka man sa isang lugar para doon mo i-release ang iyong pagpurit, pagsamba, so be it. That's why meron tayong pagtitipon. Halimbawa, katulad ngayong pandemic. Alam nga malimitahan mo ang Diyos, hindi ako makakasamba ngayon sa aming fellowship house. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, ang spirit dito is small s. It speak about the attitude, the character ng isang tao. Ang hinahanap ng Diyos, yung pagiging kamukha niya. Hallelujah. Yung pagkaugali niya. Yung mga anak niya. And in truth, because God is a spirit, so the word truth means aware ka kung sino siya sa buhay mo, ano siya sa buhay mo, ano kanya, ano mo siya. Hallelujah. Yung consciousness mo, awareness mo, kung pagkakilala mo sa kanya kung sino siya. Excuse me. So, papansinin ninyo, sa context ng ating binabasa, ay familiar sa atin yan kasi meron siyang kausap na isang babae na Samaritan woman. Na kung saan, hallelujah, nauna siyang pumunta sa Jacob's Well at sumunod yung babae. At alam nyo, binrake niya ang religious discrimination and political discrimination barrier ng mga Hudyo nung time na yun. Kasi meron kasing may background ng history nila. Nagkaroon kasi ng tinatawag na divided kingdom, ang Israel at ang Judah. So ang Judah, ang kanilang sentro ng pagsamba ay sa Jerusalem. Ang Israel ay sa may Shechem, doon sa may Jacob's Well. Sakop nila ang pinakasentro ay, capital ay Shechem, ay Sychar, at sakop niya yung Samaritan. Yun yung lupain na pinamana ni Jacob kay Joseph. Ngayon, yung babaeng kausap niya ay isang nagulat sapagkat ang mga Hudyo, nung time ng Babylonian captivity at nakalaya, imbis na gumawa sila ng pagkakaisa, itong mga nakalaya sa Babylonian captivity nagsipag-asawa ng hindi na mga Hudyo. Mataas ang pananaw ng mga Hudyo sa mga pagsamba at sa kanilang mga sariling mga lahi. Gusto nila, pag nag-asawa ka sa Hudyo din, hindi nakipag-asawa sila sa mga foreign na mga hindi kahalahi. Kaya nag-decree ang mga Hudyo, ang Juda, na huwag natin kilalanin na yan ay mga purong mga Hudyo. So tinawag silang Samaritan, ang dumi ng tingin sa kanila. So nagkaroon ng tinatawag na religious discrimination and barrier. But praise God, may dumating na hari sa nagkatawang tao. At winasak niya yung tinatawag na religious discrimination and political barrier. Sa pamagitan ng bawal makipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritan. Pero binrake ni Lord dito at kinausap niya. And to cut the long story short, pinakilala niya na siya yung Kristo na hari, na Messiah, na kung saan na magliligtas sa kanila at sumampalataya yung babae. Ang tawag ko rito ay kingdom transformation through worship. Kasi sa babaeng Samaritana lang niya ni-reveal ang true worship in spirit and in truth sa isang makasalanan. Kaya nung tinawag ni Lord ang babae, sabi niya, babae, bigyan mo ako ng mainom. Ikaw na isang Hudyo, nanghihingi sa akin
Sabi ng babae ng Panginoon, kung kilala mo lang ang nanghihingi sa'yo, kung kilala mo ikaw pa ang hihingi ng tubig, ng gift na galing sa Diyos at maibibigay niya sa'yo. Kasi bakit? Kung titingnan mo, minit ni Lord ang needs ng babaeng Samaritana. Ang needs ng babaeng Samaritana ay yung pagkauhaw. Meron siyang identity crisis yung babae. That's why nakalimang asawa siya at may pang-anim. So, ibig sabihin, hinahanap niya ang kaligayahan sa pagtitiwala sa tao, pero nabigo siya. Pero yung pampito na lumapit sa kanya na walang iba kundi si Jesus, hallelujah, hindi siya nabigo. Kaya nga nung sinabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Wala pa akong asawa. Tama ka sapagat ikaw meron na laging 5 asawa at meron ka pang pang-anim, may kinakasama pa. At yung pampito na kung saan na walang iba kundi si Jesus na nag-approach sa kanya na gusto siyang maging bride of Christ. Woo! Hallelujah! Ay sinave siya at na-transform siya through the word of truth that I am a Messiah. Ako yung hinihintay ninyo at sumampalataya yung babae na may daladalang, ano ba yun? Banga na nagsisimbolo ng kanyang mga sariling desisyon, mga sariling pagsamba, sariling paraan ng pamumuhay, sariling pananaw, mga sarili ang nasusunod. Pero yung tubig na yun, hallelujah, ay pag ininom ay nauuhaw namang muli. Pero ang tubig na ibibigay ni Lord sa kanya ay hindi na siya mauuhaw, kundi ito'y living water na kung saan lahat ng kanyang kauhawan, kalungkutan ay iibsan ng tubig na ito na walang iba kundi ang Holy Spirit. Amen? So, ang kailangan natin po talaga is a living water. And to cut the long story short, doon ni-reveal ni Lord ang true worship in Spirit and in truth. Na nagkaroon sila ng dialogue na kayong mga Hudyo doon sa Jerusalem, kaming mga Samaritan dito sa lugar na ito ng Sychar or sa malapit dito sa lugar na ito ng Jacob's Well. Alam nyo, bakit ni-reveal, tinanong ko Lord yan, bakit ni-reveal ni Lord sa kanya ang Spirit and in truth? Itong babaeng Samaritanang ito is seeker, truth seeker. Nag-aabang siya, hinihintay niya ang Messiah. At nung nagpakilala sa kanya ang Messiah, hallelujah, hindi na siya nag-alinlangan. So, ibig sabihin, yung banga na kung saan ay nagsisimbolo ng sarili niyang kalooban, ibinaba niya. At ang dinala niya ay ang salita ng kaharian ng Diyos. Nagkaroon ng tinatawag na kingdom transformation yung babae. So, bakit? I believe in my heart. Pagka inanalyze natin ang kwento, nakaranas ang babae ng totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Personal niya na-encounter si Jesus Christ, ang Hari, ang Diyos na nagkatawang tao, the Son of God, the Son of Man, Messiah, Christ, ay may dala-dalang mensahe ng kaharian ng Diyos. At so location ang kanilang pinag-usapan, sabi ng babae, kayong mga Hudyo doon sa Jerusalem, kami mga Samaritan dito, at sinagot ni Lord, babae, ngayon nga, ang Diyos ay Spirit. Ibig sabihin, sa siya sasambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi na sa location, hindi na sa lugar na ito o sa lugar na yon. Ang tao ngayon ay sasamba sa Diyos sa Spirit. Because man is a spirit being, na ito ay ninakaw ng demonyo yung identity ng mga tao. Kaya sumamba ang mga tao sa iba't ibang Diyos, sa iba't ibang image, sa iba't ibang form of worship. Hindi na naging totoo ang pagsamba. Ano ba ang ibig sabihin ng totoong pagsamba? Ang totoong pagsamba is kingdom worship. Sabi ng Hebrews 10 at Hebrews 12, 28, 29, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and offer our God is a consuming fire. Kingdom worship is finding ourselves sa trono ng Diyos. And through the finished work of Christ on the cross of Calvary, thank you, Lord. Hallelujah. Ilang minuto pa ba? Pastor Ed, ready ka na? Tatapusin ko lang ito. Hallelujah. To the finished work of Christ on the cross of Calvary, simula nung nagkasala ang tao, nagkaroon na ng substitution ng pagsamba. Kingdom worship is a direct worship sa trono ng Lord, pagiging spirit to spirit, from kingdom to kingdom, from throne to throne. Hallelujah. Yan ang true worship. Yung pagiging kamukha mo si Lord. Hallelujah. Image and likeness, kaisip, kaugali. Yan ang spirit of truth, ang pagsamba. Hallelujah. Pero nawala yan, come short of the glory of God, from glory to glory. So, ang pagsamba natin sa Diyos is yung nilagay ni Lord sa atin na damit na kaluwalhatian niya, yun din ang ating pangaharap sa Kanya, na makita ang Kanyang sarili sa ating mga buhay. Hallelujah. Pero come short of the glory of God, nung nag-fall ang tao, nagkasala, hindi na makasamba ang tao ng totoong pagsamba. May substitution na, may hayop na pinapatay, may propitiation,
at nagkaroon na ng tinatawag na substitution. At yan ay mga larawan na kung saan para ibalik tayo sa original na pagsambang pangkaharian at ibalik ang Espiritu ng Diyos. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nilibing ikatlong araw na buhay na magmuli. Ipinangaral niyang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos upang i-restore ang paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa, yung dominion mo, yung relasyon mo sa Diyos through His finished work of Christ on the cross of Calvary. Hallelujah, through His blood. Now, the new and living way, binuksan niya ang isang daan na kung saan pwede na tayo makadirekta uli sa Father in the name of Jesus Christ, our Lord and King. At pwede ka nang sumamba ng totoo at tama at binagong buhay na transform lives in Christ. Hallelujah. Ang totoo niyan, ang totoong pagsamba sa Diyos ay na-restore ka na. Ang image and likeness ng God ay na-restore sa iyo. Yung glory ng God ay na-restore sa iyo. Yun ang tinatanggap ni Lord na pagsamba. That's why ang ginawa ni Kristo na pagbabayad ay yun ay naging katanggap-tanggap sa Ama para sa atin. Kasi come short of the glory of God na tayo, hindi nakatanggap-tanggap ang ating pagsamba. But praise the Lord kay Jesus Christ, our Lord and King, na umiibig at nagmamahal sa atin. The Father is looking for a true worshiper at upang tayo maging anak na muli ng Diyos through faith in Christ, sa pagtinanggap mo siya bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas. Pero ngayong oras ito, sisigway ako, bakit kinakailangan nating ituro ang true worship? Kasi merong false worship. And that worship is evil of idolatry, evil of counterfeit gospel counterfeit na worship na kung saan ay hindi tayo nagja-judge hindi po kinukonsume ni Lord, kundi bagkos ito ay nagiging sumpa sa bansa, sa family, at sa bawat lugar na pinupuntahan ng maling pagsamba. Kaya nagkaganito ang ating bansa. So let's tear down the maling mga pananaw at maling pangunawa sa totoong pagsamba. Let Christ, let the Holy Spirit mag-take over sa buhay ng bawat isa sa atin upang sa gayon, paglapit natin sa trono ng Diyos. By the way, the truth is, we are seated in Christ in heavenly places. That is kingdom worship. We are seated in Christ in heavenly places. Sa spirit, tayo ay nakaupo kasama ni Kristo sa kalangitan. But in the physical, nandito tayo kasi meron tayong assignment na gagawin. Amen? So ano mang ginagawa natin ay pagsamba. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay pagsamba. Pagkain ay pagsamba. Lahat ng ginagawa mo is for the glory of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor Ed, ready ka na? David, pakitawagan mo na si Okay? So napakalaga na maintindihan natin ang true worship. Mamaya po mag-overtime lang ako ng konti. Kasi napakalaga na banggitin ko yung mga evil of idolatry sa mga mananampalataya. Akala natin mga Katoliko lang ang mayroong mga image na sinasamba. Ang dami din palang mga mananampalataya na may mga idol sa kanilang buhay. So bigyan natin daan ang ating kapatid, si Pastor Ed Quiroda, upang ipanalangin ang ating bansa sa tinatawag natin the evil of idolatry, na dapat nating pabagsakin ang demonyo na ito na pinadala ni Satanas upang ang bansang Pilipinas ay alipinin ng maling pagsamba. Tandaan nyo, majority dito sa Pilipinas ay mga may image sa pagsamba. May imahe na sinasamba. Pastor Ed, come in. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Go ahead. Go ahead. Okay. Good morning. Good morning. Mapagpalang umaga at Sunday, blessed Sunday sa ating lahat, kabuuan ng mundo, na kung saan, yes, good morning. Okay, tayo mananalangin ngayon para sa kabuuan ng bansang Pilipinas at sa iba't ibang dako, na kung saan ating ipapanalangin ang kanina, yung totoong pagsamba. At ngayon, ang dami kasing sumasamba kung saan-saan. Tama. At yun ang ating panalangin, mamulat sila sa Correct. katotohanan. But before Hallelujah. that, ay gusto kong basahin muna, actually nasa Psalms 115, pero gusto kong basahin din tong Psalms 135, beginning from verse 13, pababa. So ganito po ang nasasaad. Your name, O Lord, endures forever.
You're renowned, O Lord, through all generations. For the Amen. Lord will vindicate his people and have compassion on his servants. The idols of the nations are Woo! silver and gold, made Hallelujah. by the hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, nor is there breath in their mouths. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. O house of Israel, praise the Lord. O house of Aaron, praise the Lord. O house of Levi, praise the Lord. You who fear him, praise the Lord. Praise be the Lord from Zion, to him who dwells in Jerusalem. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Ama, dahil sa kapangyarihan na Sharababadabahanda. ibinigay mo sa iyong iglesia, na kung saan lahat ng mga bagay ay aming Hallelujah. aapakan, gawa ng kaaway ay aming aapakan. At Yes. maging ang spiritual blindness ngayon when it comes to worship ay Hallelujah. aming winawasak ngayon sa pangalan ni Jesus. Not just in this country, but to the whole world, na kung saan ang object ng worship, Panginoon, ay yung kanilang nakikita na ayon sa iyong salita mula sa Psalms 115 at Psalms 135 na Yes, amin Father. pong nabasa ngayon, nagmamanifest ang ganong kalagayan mula noon hanggang ngayon. Kaya ngayon, ito ang huling kapanahunan upang igupo ang lahat ng false worship, higit lalo ang idol worship, Hurabashikayarabande. at ang lahat ng mga focus namin na lumalabas din pala na idol. Greediness, lahat yan ay aming winawasak sa puso Yes, at Father isip ng God. mga tao. Manatili, Panginoon, ang iyong presensya. Manatili, Panginoon, ang totoong pagsamba na kaya ka Hurabashikayarabahande. namin tinawag na Ama na nasa langit dahil ang aming pagsambay totoo at sa pamagitan ng Espiritu. Yes, Kaya't Ama, Father. bilang Espiritu, isasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Sharabababakayarabande. lahat ng mga bagay na kung saan hindi ayon sa pagsamba sa inyo, Espiritu at katotohanan, ay aming winawasak ngayon sa pangalan Amen. ni In Jesus. Jesus' name. Sa isip, sa puso ng mga tao na kung saan na-inculcate na yan ever since before pa, Panginoon. At Lord, naniniwala kami Sharabasikarabakayarabande. ngayon because of the revelation of the kingdom upon each and every one. Ngayon, nakakasamba kami ng totoo. Iiwanan namin ng lahat ng Yes. mga religious worship, Yes. idol worship, at na aming ginagawa noon pa hanggang ngayon. Yes, At ang Father lahat God. ng tao na kung saan patuloy na gumagawa nito. Dahil mahal mo kami, dahil mahal mo ang bayan namin, mahal mo ang buong mundo, gusto mong i-restore sa totoong pagsamba. Amen, Lord. At lahat ng Hallelujah. mga bagay na yon na object of worship na hindi ayon sa inyo, na katulad ng ginawa noon ng mga Israelites nung ibinigay ang 10 utos na pagbaba nila, gumawa na sila ng bisirong guya na kung saan yun ang kanilang sinamba. Ganun din ngayon hanggang kasalukuyan, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. No Yes, Abba. compromise. In the Amen. Spirit, winawasak namin ngayon sa pangalan ni Jesus. At ilagay mo sa kanilang puso ngayon Yes, ang Abba. totoong Hallelujah. pagsamba. Rabashikaya Na katulad ng inireveal mo sa Samaritan woman, na ang pagsamba ay espiritu at katotohanan bilang Ama naming nasa langit. Salamat po ngayon sa oras na ito. Lahat ng nakikinig at makakapakinig nito, higit lalo ang iyong salita, ay mababago ang kanilang pananaw, ang kanilang Yes, kaisipan, Father. at iisipin nila ngayon na ang kanilang panalangin na naka-address sa aming Ama ay yung ang totoong pagsamba. Yes, Na yung Father. amang nasa langit ang aming sasambahin. Salamat po, O Diyos, na sa oras na ito, O Father, ngayon pa lang, ay may nangyayari sa spiritual realm, Panginoon. Amen. Amen, Hura Lord. basakaya Let the rabababa. hosts of an Sa angels pangalan ni Jesus, maresto. Ang lahat lahat ng yan mga ay mawawala. At the back of their Sharabasikarabande. mind, sa kanilang puso, lahat po yan na kung saan matagal nang nandyan. Ngayon, unti-unti na binabakbak sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon, na kung saan kayo ang dapat sambahin sa Yes, Espiritu at Father. katotohanan. Muli, O Panginoon,
Salamat sa iyong kapangyarihan at patuloy ka naming sasambahin Yes, Father mula God. ngayon at magpakailanman. Ito ang aming Amen. samot Thank you, Lord. dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Lahat magsabi ng Amen and Amen, amen. Amen, Thank you, Amen, Abba. and Thank you, Amen, Jesus. and Amen. Thank you, Pastor Ed Hallelujah. Quiroda. Sa warfare prayer. Now, mag-extend ako ng konti. Kasi itong napakasela ng teaching na ito talaga po at talaga maraming masasaktan dito sa evil of idolatry. Kanina, nag-exert ako ng konti sa true worship. True worship is spirit-filled worship na ang buhay mo ay kamukha ka ni Christ, na-restore ka kay Christ, na-restore ang image and likeness ng Lord sa iyo, na-restore ang Holy Spirit, at ikaw ay naging tagakaharian. Kaya ka binuborn again to see and enter the kingdom of God. Outside kingdom worship is alien worship. Tapos na tayo sa religious form of worship. Ang worship natin ngayon is direct, intimate, no burnt offering, no altar, but spirit to spirit, na kung saan nagmamanifest ang glory ng hari sa buhay natin. Hallelujah. Alam ng demonyo kung sino yung mga true worshiper. Alam ng demonyo kung sino yung totoong anak ng Diyos. At ang mga totoong anak ng Diyos ay nakikita niya na nagliliwanag, na may glory ng God. That's why I can see in you the glory of my King. Once again, outside kingdom worship is alien worship. Hindi kinikilala ni Lord ang anumang pagsamba at labas sa kaharian. Sapagkat ang Diyos ay hari at tayo po ay seated in Christ in heavenly places. Hallelujah. Kaya yun po ay kingdom worship. Pagka binasa ninyo ang Revelation chapter 5, chapter 4, chapter 4 and chapter 5, nakikita nyo, it's all about the throne, the glory of God, hallelujah, na nagmamanifest sa lahat. Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 62, hallelujah, the heaven is my throne, in the earth is my footstool. Anong lugar, anong bahay ang inyong paglalagyan sa akin? Thus saith the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that you build unto me? And where is the place of my rest? And the place of the rest of God, hallelujah, ibig niyan sabihin diyan ay siya ay spirit na nagko-control sa langit at sa lupa, na naghari sa langit at lupa, na kung saan hindi mo siya pwedeng gawan ng isang kahoy. Siya ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito, ng langit at lupa. Siya lumikha sa kahoy, siya lumikha sa bato, siya lumikha sa silver, sa gold. Hindi mo siya pwedeng gawing gold. Hindi mo siya pwedeng gawing kahoy at maging object of worship para sabihin mo, parang point of contact. Hindi pwede. Sabi ng text natin kanina, God is a spirit. Malaking S. Ibig sabihin, spirit hindi nakikita, pero nararanasan sapagkat ang Diyos ay buhay at siya ay totoo. Hallelujah. So may counterfeit, merong false worship. Ang false worship ay napakarami din sa mga mananampalataya. Tingnan natin. Anumang bagay na minahal mo na higit sa Diyos ay idolatry. Anumang bagay na mali ang priority mo is idolatry. Wrong priority is idolatry. Anumang bagay na hindi nauuna ang Diyos ay idolatry. Tandaan nyo yan. Hallelujah. So bagamat ang bansang ito ay maraming sumasamba, na ang object ay mga imahen, mga santo, kung ano-ano, na pinagmulan talaga ng lahat ng klase ng curse at generational curse, ayon sa Romans chapter 1, na ang mga sumamba sa mga rebulto, may mga imahin ay nagkaroon ng tinatawag na kaparusahan na naging effect sa kanila. Yung mga lalaki ay hindi na naliligaw sa babae. Ang babae hindi na nagkakagusto sa lalaki. Sa kapwa lalaki na lang, sa kapwa babae na lang. Nagkaroon sila ng reprobate mind. Hallelujah. Ang mali ay nagiging tama. Ang tama ay mali. So kung titingnan ninyo, ang lahat na ito ay kung saan ay nagiging curse sa ating bansa. Kinakailangan na ang mga anak na Diyos, ang eklesiya, hallelujah, ay makalaya sa tinatawag na any form of idolatry or idols. Mga modern day idols ngayon at witchcraft, ay mapapansin natin, ay ang modern day witchcraft ngayon is drugs na nagmamanipulate sa buhay mo. Maraming mga kabataan ang inaalipin ng drugs ngayon. So, witchcraft ngayon ay ang drugs na kung saan nandun na nilalagay mo ang buhay mo sa gamot, inilalagay mo yung buhay doon sa maintenance mo, na kapag wala ng maintenance, mamamatay ka. Hindi. Ang Diyos ang nagtatakda na ikaw ay kukunin. Ang pinag-usapan dito ay pananampalataya mo at pagkakilala mo sa Panginoon. So, thus saith the Lord. Another verse, hallelujah. Tingnan niyo po, and they took him and brought him into, okay. So Exodus 23:5, thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 4, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hate me.
Mga kapatid, hallelujah. God is a jealous God. Gusto niya kanya ka lang. Ito yung binanggit ko kanina. Ang Diyos na may karapatan magselos talaga. Grabe. Sapagkat tayo ay sa Kanya galing, tayo siya lumikha sa atin. Lahat ng bagay nilikha niya para po sa tao. And we are created in the image and likeness of God. Nais niya, kaya sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Love the Lord your God. Hallelujah. Dapat ang first love mo lang ay walang iba kundi ang Panginoon. Ano mang hindi first love ang Lord ay idolatry. The love of money is idolatry. The love of nang higit sa sa magulang na higit sa Diyos, sa kapatid, sa asawa is idolatry. Ano mang bagay na material things na addicted ka, idolatry. So Colossians chapter 3 verse 5, isa sa mga idol is this. Colossians 3:5. Sabing ganon. Covetousness and greediness is a sin of idolatry. Covetousness of power and position or anumang klase ng covetousness is a sin of idolatry. Ang daming sign ng idolatry, hallelujah, sa buhay natin, sa buhay ng mga mananampalataya na hindi natin alam. Kapag self-centered ka, ikaw yan ay idolatry. Kapag hindi Christ-centered ang buhay mo, ikaw ay idolatry. Kapag hindi Holy Spirit, pag hindi kingdom living, ikaw ay nasa idolatry. Hindi natin alam, kapag hindi siyang priority ng buhay mo, yan ay idolatry. That's why sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag nauna na ang mga bagay na material, pagkain, panamit at inumin, lagi na lang andun ang greediness mo, andun yung addicted ka sa mga bagay na material things. Ang tawag niyan is idolatry. Kapag ang mga tao nabubuhay sa baril, yun na sila ang kanilang pag-asa para sila makaganti at hindi mamatay. Idolatry. Kung sa wealth ka umaasa, that is idolatry. Kung sa tao ka umaasa lamang at hindi sa Diyos, ang buong panahon ng buhay mo, that is idolatry. Maraming klase ng idolatry. Maging ang mga simbahan, ang mga place and location, minsan ina-idol. Ang ganda ng simbahan namin, ang ganda ng lugar namin, aircon, laki ng LED. Idolatry. No, titingnan ninyo, napakaraming from idolatry. Trabaho, idolatry. Kapag wala ka ng trabaho, mamamatay ka na, hindi wala ka ng gana mabuhay. That is idolatry. Anumang bagay na ang pagtitiwala at pagmamahal mo sa Diyos sa higit, sa mga bagay na higit pa sa Diyos, that is idolatry. But alam natin lahat na yan ang effect ng hindi pagtitiwala sa Diyos o counterfeit worship. Mga kapatid, nais ng Lord, let my people go that they may worship me. Gusto ng Lord, malaya ka sa lahat ng bagay na yan. So sa Thursday, detail ko na pag-uusapan natin yan kasi wala na po tayong alam ko na para makalaya ang bansang ito sa idolatry, kailangan ma-preach natin ang kingdom. The ultimate solution, the ultimate answer. Kasi kalaban ng kaharian ng Diyos ang mga may idols. Masakit po ito. Masakit po ito. Sabi ng Revelation 21:8, anak, pakitingnan mga... grabe ito, no? Nung nabasa ko ito, I am a jealous God. Ayaw niya na magkaroon siya ng karibal sa buhay natin. Gusto niya siya lang. Bakit? Kasi kaya kanyang proteksyonan, kaya kanyang i-secure, kaya kanyang i-provide. Ibang Diyos, ipapahamak ka. Revelation 21:8. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, ang author po ng idolatry ay walang iba kundi alam natin si Satan. At ang author ng lies ay si Satan at murderer spirit. So, ang sin of idolatry is a sin of witchcraft and rebellion. At dinadalaw ng Diyos sa ika-4 na salin lahi ang mga sumasamba rito. Kaya po may generational curse. Kailangan talaga ma-preach ang gospel of the kingdom, the ultimate gospel, the ultimate solution para makalaya ang bansang ito sa tinatawag nating pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po, alam natin lahat na karamihan dito, alam natin lahat nasa relihiyon. Di ba? Hindi naman lahat talaga nakingdamize pa. Ilang porsyento lang talaga nagpe-preach ang kingdom. So ano gagawin natin? Kapatid, tumayo ka at huwag ka matakot. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi natakot na itapon sa horno. Bakit? Kasi alam nila
na sila'y naninindigan na ang Diyos na kasama nila ay buhay at kailanman hindi sila iwan, hindi pababayaan. Babanggitin ko lang ulit ito. God allowed, pinahintulot ni Lord minsan na tayo dumaan sa ilog ng problema, ilog ng pagsubok, suffering, persecution, sakit, karamdaman at kung ano-ano. At apoy ng iba't ibang klase ng mga testing, trials, and problems. Inalaw ni Lord yan para samahan ka niya dyan. At makita mo na yan ay hindi ka malulunod. Para hindi ka malunod at hindi ka para masunog. Ano nangyari sa tatlo? Itinapon sa apoy. Kahit hindi kami ligtas ng Diyos namin, hindi kami sasamba sa ribulto. At nahayag ang kapangyarihan ng Diyos kay Nebuchadnezzar. Kung walang maninindigan sa katotohanan, paano natin mapapatotoo ang kaharian ng Diyos sa mga taong wala sa kaharian ng Diyos? It's about time na no compromise sa ating pananampalataya. No compromise sa pagsamba sa Diyos. Kung meron kang mga sinasambang Diyos-Diyosan sa iyong bulsa, sa nabanggit kanina, is repent and go back to the true God. And that is the Lord Jesus Christ. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, may mga benefits po sa pagsamba sa Diyos. Ang kagalingan, ang katiwasayan, ang pagpapala, ang pag-iingat, at protection, lahat ng Diyos ay nasa mga totoong mananamba. And gusto kong sabihin sa inyo that true worshiper is what? Untouchable. Kasi ikaw is the apple of an eye ng Diyos. God bless you po at magandang umaga sa inyo lahat. Pinagpala tayo lahat ng Panginoon. At bago po tayo magtapos, say a word of comment ninyo at appreciation sa Lord at magpasalamat sa Panginoon. Umpisahan nyo na ngayon kung ano ang inyong, pwede po bang marinig ang inyong tinig sa mga pagpapalang tinanggap nyo sa umagang ito at natutunan ninyo na dapat walang ibang mamahalin kundi Diyos lang sa buhay natin. At anumang kaagaw ng Diyos sa ating mga buhay, God is a jealous God. Tandaan nyo yan, nagsiselos si Lord. Kapag hindi siya ang priority sa buhay mo o ang kaharian ng Diyos, siya ay nagsiselos. Gusto ni Lord, Kanya ka lang. Kasi sa Kanya, secured ka. Sa pag-ibig ng Diyos, protektado ka. Hindi ka na masasaktan. Pag umibig ka sa Diyos, mabigo ka man sa tao, hindi ka masasaktan. Kasi ang totoo mong pag-ibig ay sa Diyos. Kaya that's why, hallelujah, ikaw ang una at huling pag-ibig ng ikaw. Kaya may kanta akong, ikaw ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega, nitong puso ko. So, ganun ho. So, maraming salamat sa Ama, sa umagang ito, and enjoy your Sunday, and i-share natin po ang teaching na ito, na lahat ay may pag-asa, lahat ay may kagalingan, lahat ay may tugon sa Diyos na nagmamahal. Iligtas ng Lord ang ating sambahayan, hallelujah, ating mga mahal sa buhay, sa lahat ng klase ng kasamaan at tukso. Sa Diyos ang papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagpaparangal, ngayon at magpakailanman. Laging tandaan at makinig lagi sa tinig ng kaharian, sapagkat kasama natin ang Diyos, smile, nothing is impossible with God. Ito po ang inyong kapatid, Pastor Luis Bible Dumaro, na nagsasabing, see you on Thursday. Tatalakayan natin the evil of idolatry. Medyo matapang to sa ano, pero yung pag-ibig at pagmamahal natin kasi para makalaya ang ating bansa. Kasi ang mga ganun ang nangyari sa politics, kaya hindi sila nakikinig sa hinanaing ng ating bansa na mamamayan. Kasi po talagang binulag sila ng Diyos sa sanlibutan ito. The love of man is the root of all evil, but the love of God is the beginning of the love of God is the love of man is the root of all evil, but the love of God is the root of all goodness. Amen. So, purihin ang Diyos. Maraming salamat po. I love you po in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hintayin ko ang inyong mga comment at babasahin namin. At lagi po namin kayong pinagpipray. Hallelujah. God bless you po. Maraming salamat. And to God be the glory. Amen and amen. Hallelujah.